Una-una kasi nasa labas ako nung loob ng organization nila eh. Siyempre, kung magkakaroon ka ng mga advisor, kung halimbawa, kasi Daniel Razon, kukuha ka ba ng opinion galing sa nasa labas? Lalo na, religious leader ka. That's beyond practicality kapag ginawa mo yun. Bakit? Ano labas mo? Inutil. Kapag gano'n labas mo. Papayag ba naman Daniel Razon? Inutil siya. Hindi mangyayari yung brother. Hindi mangyayari na hihingi sa akin ng opinion si Daniel Razon. At saka, sino naman ako? I'm a fucking nobody. Siya religious leader siya eh. Malupit na businessman din at the same time eh. Tingnan mo, nakapamayagpag ang UNTV. Hindi naman bumagsak ang UNTV under his watch eh. So malupit na CEO si Daniel Razon. Sino naman ako para maging advisor ng isa sa mga magagaling na tao sa religious field at saka sa business. I'm an ordinary human being. Meron na ako sariling opinion. Tsumamba lang talaga na may mga exiters at naging importante ako sa paningin ninyo at sa paningin din ng marami pang mga tao. Pero I don't think I have enough credibility para magtanong sa akin ng isang Daniel Razon. But ano po, isang advice lang. How do you fix it? Yung ganong situation. Okay. Huwag na natin sabihin MCJ. Hindi natatanggal. Sorry brother, na-distract ako. Ano po, how do you fix it? Yung ganong ang dami naglalabasan na members. Ako diretso na lang, Brad. Diretso na lang. Sa akin, diretso na lang. Sabihin mo na lang ng diretso. The truth will set you free. Walang tatalo ron. Sabihin mo na lang ng diretso. Mga kapatid, sige po, ito po. Ganito po kasi yan eh. Kwento mo yan yung buong pangyayari. Tapos obviously, diba, hindi yun naman kasalanan ni Daniel Razon yan eh. Diba? Personal, hindi niya kasalanan yan. Hindi naman siya nag-utos na magtinda ron eh. Baka siguro, hindi pinansin. Pwede mong sabihin yung ganon. Siguro konting pangungonsinte, konti, siguro, pwede mo sabihin. Pero di naman niya talaga personal na utos yun na, putang ina yung lahat, magtinda kayo dyan ng alak. Hindi naman ganun eh. Duda ko yung utos niya yun. Knowing Daniel Razon, na, kumbaga, galing siya kay Brother Eli, duda ko yung utos niya yun. Sige, magtinda kayong alak dyan. Duda ko. Siguro alam mo, ito ang ito theory ko. And I may be wrong, ito theory ko. Ang theory ko, there's just too many things going on kay Daniel Razon. CEO siya ng isang malaking TV network, tapos marami siyang negosyo alongside. Sobrang daming mga bagay na nangyayari na pabayaan lang yan. Tapos yung mga person in charge, dahil ang balita ko kasi dun sa Salute dun sa abroad, may business partner daw yan eh. Yung Area 52 at saka yan Salute. So syempre nasa kultura ng mga Brasilero na mag-inom. So palagay ko ang nagdesisyon niyan yung business partner, tapos hinayaan lang ng mga nasa loob. Yun ang palagay ko. Nanguhulala ako syempre. Hindi naman talaga natin alam kung ano talaga nangyari dyan eh. Pero I have a very strong doubt na ang isang Daniel Razon na leader ng isang relihiyon blatantly sasabihin magtinda kayo ng alak dyan. Duda ako ron. Duda talaga ako ron. So alam mo, he's not too bad of a person. Kasi alam mo naman eh, religious leader yan eh. Diba? Ang karamihan ng mga religious leaders, siguro merong angas, merong yabang. Diba? Ando na tayo kasi it comes with notoriety na maging religious leader kayo. Pero pagkakilala ko kay Eli Soriano at saka kay Daniel Razon, they're not too bad of people para, alam mo yun, blatantly, sige, magtinda kayo ng alak dyan. Duda ko ron. Siguro ang palagay ko dyan, hinayaan. There's some form of pangungonsinte doon. Yun, siguro ang magandang term doon. Pangungonsinte. Pero eventually, ultimately, syempre, nung nagreklamo na yung mga tao sa loob, imposible naman siguro hindi pa tinigil yun. Pambira naman, di ba? Binabanatan ka na ng mga tao, di mo pa tinigil. Diba? Ganun yung konsepto eh. Yun yung nasa isip ko. And obviously, there's that small chance that I may be wrong. Maring mali ako. Ayun, good. Kung ang tanong mo, paano re-resolvehin yung issue? I will probably use root cause analysis para doon. Ano ba kaugat-ugatan itong lahat ng mga sakit ng ulo at mga problema natin? Ang nakikita kong isa sa mga pinakamalalaking ugat talaga nung lahat ng yon, yung hindi kasi ina-acknowledge na may pagkakamali. Yun, tama, nadali. Yun ang kaugat-ugatan nun. And I'm coming from the perspective na nasa labas ako eh. Nakikita ko eh. Kasi alam mo, isa sa mga bagay na na-enjoy ko sa buhay, yung mga negosyanteng, may mga ibang malalaking negosyante na pumupunta rito, nakikipagkwentuhan sa akin at tumihingi sa akin ng advices tungkol sa maraming bagay ng buhay, including their business.
May mga iba multi-million yung negosyo na pumupunta rito eh. Na yung may-ari mismo ng negosyo pupunta rito, nagtatanong sa akin ng direction tungkol sa negosyo nila. Tapos hahanapin kung saan ang mali. Niro-root cause analysis yung ganun. Ngayon, pagka root cause analysis mo, tsaka mo palang lalapatan ng pinaka-sensible at tsaka pinaka-efficient na paraan para ma-resolve yung problema. Ngayon, ang nakita kong isa sa mga pinakamalalaking sakit talaga ng ulo dyan sa loob ng MCGI na kinalalabas ng maraming mga miyembro yung hindi inaamin eh. Aminin na lang na nalingat po kami, business partner nagdesisyon, merong mga ibang hinayaan yung desisyon na yon. Pasensya na po kayo, hindi po namin sinasadya, inaamin namin ang pagkukulang namin. Pero Tama. this will not happen again. I repeat, this will not happen again under our watch. Yun, honesty is the best policy. Diretsahan lang. The truth will set you free. Nagkakaproblema kasi hindi ina-acknowledge. Tapos ma-acknowledge man, hilaw. Narinig ko yung iba eh. Yung ibang acknowledgement, hilaw eh. Nasisi pa tuloy yung mga lumabas. Diba? Na para bang, okay, sige, passing the blame on someone else doesn't fix anything. Doon magkakaproblema eh. Passing the blame on somebody else doesn't fix anything. Diba? Ganon yung konsepto eh. Sa akin, simple. Aminin na lang. Tapos be very, very firm na hindi na mauulit yan. At humihingi talaga ng dispensa. Ganon yung konsepto sa akin. Pero syempre, obviously, yung paghingi ng dispensa as a religious leader. Kasi personal, duda kung si Daniel Razon talagang may anong pakana niyang inom-inom na yan. Duda ako rin, siya may pakana ng inom-inom. I don't think so. Kasi masyadong malaking tao si Daniel Razon sa religious sa religion niya para ipag-utos niya yung diretsong blatant na paglabag sa bagay na sila mismo iniaaral nila. Duda ako ron. I have my strong doubt na siya talaga nag-utos nun. Maaari yan, hinayaan. Merong level na kinonsinte siguro, pwede mong iatang yon. Pero yung siya mismo ang nag-utos, puta, duda ako doon. Diretso lang, duda ako ron. Actually, we agree to you, China. Even here sa Broccoli TV, mga nandito sa mga kasama sa panel, we have the same tawag dito yung idea. observation mo doon yan. sa issue na yan, ano. Kami, we also believe na wala talagang diyan pake si KDR dyan sa bentahan na yan. Pero ang mayroon talagang pero may bentahan at bawal yun. Ang pinaka may liable talaga diyan si Bes. Kasi based on our sources at mga documents na nakita, even yung nag-construct ng Area 52 and waiter noon, ay sinasabi din talaga nila na kay Bes nga. And even kaya natatakot ako sa pagtanda, brother. Kaya natatakot ako sa pagtanda. Kasi nakita mo nangyari kay Solomon nung tumanda siya eh. 'Di ba? Nakita mo nangyari kay David nung tumanda siya. At maraming iba't iba pang mga tao na de-dilute yung moral compass between right and wrong kapag tumatanda ka. As much as yung lakas mo na de-dilute, yung senses mo na de-dilute, pati yung moral compass mo na de-dilute din pag tumatanda ka eh. May balita ako, syempre hindi ko naman alam kung totoo ba yun o hindi. Si Yuli daw yata yung parang isa sa mga promotor niyan. Tama ba yun? Yeah. Ano ba ang dinig nyo? Yung Area 52 per se, siya. Based kasi dun sa nakuha naming kasi inimbestigahan kasi namin yan, Chay, dahil nga nung unang video yung lumitaw sa amin yan nung 2023, nagulat kami na may ganyang business daw, no? So nag-investigate kami, and even yung architecture firm, no, sa Brazil nang nag-design yan, ay ako mismo first hand na nag-email at humingi ng floor plan. At nakalagay doon yung nakita doon na talagang may intention talaga maglagay ng bar. At it's not a typical restaurant. May dance floor, may VIP room, may bar. So hindi siya typical na restaurant talaga gaya ng unang PR ni KDR, no. At nakalagay doon sa proposal. Alam mo naman yung architecture plan, di ba? May nakalagay niya kung kanino naka-address yung proposal, kay Ulysses Pillamin.
So, Kaya. and then during the construction yan, sabi ng ating source doon sa loob na nagko-construct, every week, no? Madalas, every 3 times a week, nandoon si Bes at minomonitor yung constructions ng Area 52 na nightclub. Kaya nga we are Alam mo, very I would sure like na talagang to come from I would like to come from a standpoint na siguro tumatanda na kasi yung matanda ng panahon na yun. yeah. Siyempre, malapit sa puso niya si Yuli. Diba? So, alam mo yun, sometimes, alam mo yung sabi sa military, diba? Na great power comes with great privilege. Hindi lang responsibility, privilege as well. May malaking kapangyarihan itong si Yuli. Pinakinabangan niya ngayon yung kapangyarihan niya. Ganon siguro yun. Tapos hinayaan siya siguro nung matanda. Kasi syempre, malapit sa puso mo di ba? Minsan may mga ganon Walang anak, walang asawa, di ba? Sino pinakamalalapit sa'yo? Yun yung mga taong pinagbibigyan mo. Siguro ganon. Alam mo, I'm coming from the standpoint na alam kong tatanda rin ako. And I am very, very kind sa mga matatandang tao until proven otherwise. Pero alam mo yun, I'm coming from the standpoint na alam kong tatanda ako So I would want to be kind to old people kasi yun yung gusto kong ituro din sa mga kabataan ngayon na maging mabuting tao kayo sa mga matatandang tao. Bakit? Kasi, you may find it unattractive, unappealing, hindi appealing sa pandinig ng mga kabataan na maging mabuting tao kayo sa mga matatandang tao. Kasi may mga matatandang tao talaga, walang hiya talaga Pero you would want to cultivate a culture na yung mga kabataan tayo na medyo bata-bata pa ng konti at hindi pa tayo senior, magagalang at maayos ang tingin sa mga matatanda kahit nagkakamali sila. Bakit? Kasi you would want to cultivate a culture na pag tayo naman ang tumanda, sana ganun din yung mga bata. Ganun yung nasa isip ko na ang mga matatanda nagkakamali. Ngayon, I'm looking at it on the standpoint na yung matanda kasi sobrang tanda na talaga niya nun Alam mo, way, way past the average lifespan of a human being na si Bradelli somewhere around parang 70-ish siya di ba? 70, 80. 73. 73? 73. That's way past the average lifespan of a regular human being. Lalo na pag taga Metro Manila ka, sa sobrang dami ng laso na sinasaksak natin sa katawan natin, yung iba, quarantine pa lang, naninigas na rito sa Metro Manila. Diba? Nung panahon ng pandemya, napakaraming mga bata-bata medyo namatay na maaga ngayon, yung matanda, alam mo yun, matanda na siya Tapos, alam mo yun, ganun yung nasa isip ko na baka diluted na yung isip na meron siyang mga tao sa paligid niya na talagang, alam mo, he holds very dear na yung mga tao na yun, kahit nagkulang o blatantly may pagkakamali talaga, pinagtatakpan niya na lang yung pagkakamali. Kinukonsinti niya na lang. Yun ang magandang term. Kinukonsinti. Kasi pagka matanda ka kasi, ito narinig ko galing sa mga matatandang tao katulad halimbawa ng mga talagang alam mo yung mga matatanda na may mga apo na. Diba pag may apo ka na kasi, yung apo mo gusto mong konsentihin Yung para lang makuha yung pagmamahal ng mga maliliit na bata na yun. Although si Ulysses naman, di naman maliit na bata. Pero alam mo yun, para makuha mo yung pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa'yo, there's that level of tolerance na pinoportray mo dun sa mga tao na yun. Na as if when you two, dalawa kayo, gumagawa ng krimen at tinatago nyo yun sa iba, it's as if parang there's that certain level of satisfaction na nararamdaman mo na both of us are doing wrong. Naaalala ko, iniaral ni Ingkong yun minsan panahon sa mga nasa labas. Anong dahilan, may tanong sa kanya, anong dahilan kung bakit yung mga masasamang tao ay ginagawa yung mga masasamang ginagawa nila? Ang sagot ni Bradelli nun, kasi masarap kasing gumawa ng masama pag may iba ka pang kasamang gumagawa ng masama. Ngayon, I'm coming from that standpoint na matanda na siya. I'm coming from that standpoint as well na merong possibility baka diluted na yung moral compass niya between right and wrong dun sa parte na yun kasi it involves direct family to him. Direct family yung involvement Kasi ang daling humatol, brother. Siguro ramdam nyo naman yun. Ang daling humatol sa ibang tao kung ano gagawin nila sa mga problema nila kapag may problema sila. Pero pag ikaw na yung nagka-problema ng parehas na problema at may involvement ng pamilya, kahit alam mo eksakto kung anong kailangan gawin, ang hirap, ang bigat masyado. Parang katulad ng isang kapatid na nagtatanong kanina, paano ko i-block yung mga kapamilya ko? Ay samantalang kapamilya ko yun. Ang bigat masyado, ang bigat. So naiintindihan ko yung ganung perspektibo ng matanda na baka kasi, alam mo yun, there's that level of practicality dun sa matanda na, gusto ito ni Yuli Sige, pagbigyan ko na lang. Parang ganon yung dating
No, mali ito. Oh, mali. Pero hindi niya na siguro napag-isipan yung konsepto ng mali at saka tama nung panahon na yun eh. Kasi may direct involvement ng pag-ibig eh. Alam mo, sa pag-ibig, nabubulag ang mga tao in case hindi niyo napapansin. Nabubulag ang mga tao sa konsepto ng pag-ibig. May mga tao umiibig, hindi na praktikal. Baka iniisip ko, ganun yung pag-ibig ni, ni Inkong kay Yuli. Hindi na praktikal yung pag-ibig niya doon. Baka ganun. Gets nyo? Ako naman coming from the standpoint of human nature eh. Ang human nature kasi pag tumatanda ka na, mas nagiging emotional type of person ka rather than logical. Ngayon, oo, naririnig nyo, Chichester, putang ina, hindi biro ang logic. Pero alam ko rin yung darating yung panahon na pag tumanda ako, sana wag nang loobin ng Panginoon na tumanda ako. Alam ko na magiging emotional ako. Alam ko yun, nararamdaman ko. Ngayon, nararamdaman ko na eh. Nararamdaman ko na eh. May mga bagay akong desisyon ko dahil lang emotional ako. Pero napaka-minimal. Yun ang sobrang swerte ko. Sa ngayon, dahil bata-bata pa ako, very minimal yung decision ko na based on emotions. Ang karamihan ng mga decision ko based on logic, based on practicality. Pero ngayon nararamdaman ko may mga bagay talaga na hindi nagme-make sense eh. Yung alam mo yung when you zoom out, tangina mo Chester, nagme-make sense ba yung isang decision na ginawa mo sa negosyo? May ganun ako sa sarili ko eh. Meron binupulis ko sarili ko in case di nyo alam. Meron ganung konsepto na pulisin mo na yung sarili mo para hindi ka na kailangan pulisin pa ng ibang tao or worse, merkado yung sasampal sa'yo. Lalo usaping negosyo. Ganun eh. Meron ganun sa isip ko na baka kasi ang dahilan nung Area 52 dahil matanda na yung matanda kaya kinonsinti niya na lang yung mga taong mahal niya. Yun ang nasa isip ko. When we grow older, we will probably understand. Siguro pag tumanda tayo, maintindihan natin. Pero ngayon, bata-bata pa tayo, 40 pa lang tayo, 30 pa lang tayo, di pa natin masyadong naintindihan kung ano pakiramdam ng pagtanda eh. Pero when we get to that age, we may probably understand. Kasi alam mo, brother, eto, maidagdag ko lang sobrang importante nito. Hold that thought, akin muna sandali, attention. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, yung lalawak ang pananaw mo as you grow older. What age takes away from your beauty, it gives back to your wisdom. What age takes away from your beauty, it gives back to your wisdom. Habang tumatanda ako, nararamdaman kong nagiging mas matalino ako at mas lumalawak yung perspektibo ko tungkol sa buhay. You are welcome to say, hindi Chester, nabasa mo lang naman sa mga libro yan eh. You're also welcome to say, hindi Chester, narinig mo lang naman yan galing sa iba't ibang mga tao eh. Pero hindi mo rin naman mayaalis sa akin na meron akong mga bagay na naiintindihan ngayon bilang matandang tao na hindi ko naiintindihan ng mga panahong bata pa ako. Marami akong mga bagay na lalo perspektibo marami akong perspektibo na naiintindihan ngayon bilang matanda na nung bata ako, ngayon as I grow older, more mature, lalo na pagdating sa pag-iisip at saka sa lohika, lalo na perspektibo ng kapwa-tao ko, lagi kong inilalagay yung sarili ko dun sa lagay ng kapwa-tao ko. I am now capable of doing that. Dati kasi hindi ako capable na ganun eh. Basta tama o mali lang, dalawa lang yan, black or white. Pagka mali ka, putang ina mo, all hell breaks loose pag ako kinana mo. Ganun ako dati eh. Pero ngayon, as I grow older, naiintindihan ko na yung konsepto na, hindi Chester, okay, nagkamali Chester. Pero lagay mo naman yung sarili mo dun sa sitwasyon ng kabila. Diba? Ano kaya yung palagay mong dahilan kung bakit niya ginawa yung mga bagay na ginawa niya? Baka naman meron siyang mga bagay na pinagdaraanan. Baka naman meron siyang mga emotions na hindi niya naintindihan. O baka, alam mo yun, circumstantial. Diba? Lagay mo naman yung sarili mo sa sitwasyon ng kabila. Baka sakaling maintindihan mo, Chester. Meron na akong ganun ngayon kasi tumatanda na siguro ako eh. Hindi ko nga lang alam kung ano yung itsura nung mas matanda pa kaysa sa dito sa 30, 40. Kung 50 o 60 o 70, hindi ko na alam kung ano yung itsura nun eh. Pero alam ko ito, sigurado ko. Marami akong nakausap na mga matatalinong hindi biro ang talinong mga tao na sobrang tanda na nila. At ang sinasabi nila, lahat sila pare-parehas. Lahat sila, they all have one thing in common. Two at most. One is they all have regrets. Lahat sila merong pinagsisisihan sa buhay nila. Mga matatandang tao. Number two, mas emotional na sila. They are now inclined to their emotional spaces rather than their logical thinking.
Yun ang naiintindihan ko tungkol sa konsepto ng pagtanda. And I am not inventing things. Galing yan sa mga matatandang taong mga nakausap ko eh. Ako naman, ang reference ko, yung mga taong nandun mismo sa kung saan man yung areas of expertise eh. Tungkol sa pagtanda, wala naman akong ibang masasabi tungkol sa pagtanda bukod sa mga bagay na naiintindihan ko bilang 34 anyos na ako. Pero hindi ko alam kung ano yung itsura ng 60, 70 years old eh. Baka pag tumungtong ako ng ganun, baka pumangit ang mindset ko kaya natatakot nga ako sa pagtanda eh. Yun ang naiintindihan ko tungkol dyan sa Area 52, tungkol sa pagtitinda ng alak, na baka kasi diluted na yung right or wrong senses nung matanda, at baka kasi masyado niya lang talagang mahal yung mga taong nakapaligid sa kanya. So he is willing to bend some rules because of it. Yun ang naiintindihan ko. Yun. Kasi alam mo, ito diretso mga kapatid, hindi ko rin naman narinig kahit kailan na iniaral nila na pwedeng magtinda ng alak eh. Ang narinig ko, ito sigurado pare-paras tayo na narinig. Pwedeng uminom as long as it is within the regular alcohol level na pinapayagan. Yun ang alam ko, yun ang narinig ko. Inalis po yan eh. Kung ilang percent man yun, hindi ko na alam. Basta ang alam ko, minsan panahong pinapayagan yun. Yun ang sigurado ko. Pero in fairness naman sa kanila, hindi ko narinig na iniaral nila na pwedeng magtinda ng alak. Hindi ko narinig yun kahit kailan. Yun. So ang palagay ko, he's bending rules for his loved ones, pero hindi niya ginawang aral yun sa kapatiran. Yun ang sigurado ko. Do you feel na we are bad people? Masamang tao ba kami dito sa podcast? I think you people are hurt. Palagay ko nasaktan kayo. Nasaktan kayo. Yun ang pakiramdam ko. I don't think you are bad people. But ano ba kasi ibig sabihin ng bad people? Yung gumagawa ng kagaguhan. Opo. Gumagawa ba kayo kagaguhan? Palagay ko. Kayo na makakatulong sa sarili nyo. Pero ang pakiramdam ko, nasaktan kayo. And I say kayo kasi ako hindi naman ako kasamang nasaktan dahil matagal na ako nasa labas ng MCGI. So ano man yung nangyari nang wala na ako sa loob. Ganun nangyari. Palagay ko nasaktan kayo kasi syempre you have the reason to be hurt. Diretso, you have the reason to be hurt. Bakit? Kasi binigay niyo buhay niyo dun eh. Binigay niyo oras niyo dun. Binigay niyo ang serbisyo niyo dun. Binigay niyo yung pera niyo dun. Binigay niyo yung lakas niyo dun. Yung talino niyo. And everything else in between. Thinking that this church will be able to save you in the future kapag dumating na yung galit ng Panginoon o bumalik na si Kristo. Diba? So naiintindihan ko yung konsepto na yun. Isa rin sa mga bagay na naiintindihan ko, yung konsepto na parang katulad ng tatay. Yung nung bata ka, yung tatay mo yung hero, 'di ba? Nung bata ka, yung tatay mo yung pinakamagaling sa lahat para sa iyo. And then when logical senses comes into play, putang ina, may diferensya pala tatay ko. Putang ina ng tatay ko. Tang ina mo tay. Ganyan yun eh, 'di ba? Tapos magre-rebelde ka na sa tatay mo. Tapos gagawa ka ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa sa sarili mo at sa sistema mo, alang-alang sa paglabag mo sa lahat ng kautusan ng tatay mo. And then eventually, paglipas ng panahon, you become a father yourself. And then you realize na yung tatay mo, tao rin naman, kaparehas lang din natin lahat, na nagkakamali, nagkukulang. Tapos ipapalagay mo na lang na lahat ng mga bagay na nakita mo noon, nung bata ka, na ipinagkamali ng tatay mo, lahat yun ipinagkulang niya kasi tao rin siya na katulad mo. Ngayong tatay ka na. Ngayon nakikita ko nandun kayo sa level of retaliation eh. Masasamang tao yung mga putang inang yan, niloko tayo. Bakit? Hindi parehas ang diwa oh. Ano nangyari? Bawal magbenta ng alak. Bawal mag-inom, pero nagtitinda sila. Naintindihan ko yun eh. Naintindihan ko yung panig na, putang ina dapat binayaran tayo doon sa lahat ng mga pinagtrabaho natin ah. Hindi tayo binayaran. Ba't nagkaganon? Diba? Naintindihan ko yun. Naintindihan ko yung konsepto na yun. Naintindihan kong nasaktan kayo. Naiintindihan kong masakit sa damdamin ninyo na bumukas sa inyo yung isang pinto ng karunungan na this is not what you think it is. This is fucking not what you think it is. This is not divine. This is not holy. This is fucking ludicrous. Ganun yung konsepto eh. Diba? Naintindihan ko yung konsepto na yun. Pero if you look at it on the broader perspective, ano ba talaga ang nangyayari? Labas muna tayo ng usaping religyo. Labas muna tayo ng usaping MCGI. Ano nangyayari? So there's this book. 2,000 taon na isinulat. 96 AD yung huling lag. Apokaliptiko, si Juan. Ipinasulat para sa 7 iglesyang nangangalat. Yung 7 iglesyang nangangalat na yun, hindi na alam kung ano-ano yung statuses ng mga yon. Basta merong mga taong pumupunta doon nakakabalita galing
dun sa kung saan man at sa kung kailan man na panahon. Ngayon, yung 7 iglesia na yun pinasulatan, hindi na natin alam kung nakarating pa ba yung sulat na yun doon sa 7 iglesia na yun o hindi na. Hindi na rin natin alam kung ano nangyari sa pamumuno ni Timoteo nung ihabilin yung iglesia papunta kay Timoteo. Pero naniniwala yung iba sa atin, hindi lahat, na yun pa rin yung totoo. And then, 2,000 years after, may lumitaw sa Batista. Sa Batista, naglabas ng isang mangangaral na nagtayo ng sarili niya, Iglesia ni Cristo. Nung magtayo ng Iglesia ni Cristo, nagkaroon sila ng isa sa mga magagaling na debatista, ang kapatid na Perez. Lumabas. Paglabas, namatay ang kapatid na Perez pero merong 3 na iwanan. Si Soriano, si Levita Gogulan, at saka si Maximino Nieto. Nag-flourish yung kay Soriano dahil sa hindi birong talino. Pumunta sa TV, pumunta sa radyo, tinalo lahat ng mga nakasabayan niya sa panahon ni Don Manolo Fabis. Tapos, paglipas ng ilang panahon, ang dating daan. Paglipas ng ilang panahon, tinalo yung iba't iba pang mga nakalaban dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Paglipas ng ilang panahon, namatay. Paglipas ng ilang panahon, may isang bagong namumuno. Paglipas ng ilang panahon, hindi na yun yung aral. Hindi yun yung aral na sinampalatayanan na huwag magtitinda ng alak at huwag iinom ng alak Paglipas ng ilang panahon, hindi ganito yun Yung matanda, hindi. And then, eventually, you will realize na lahat tayo, all 100% ng Kristyanismo, dito, hindi ito yun Lahat ito kalilitaw-litaw lang. Lahat ito bago. Yan, yung mga Kristyanismo na yan, lahat yan bago. All 100% of them, including the Catholic Church. Lahat yan bago. Lahat yan kalilitaw-litaw lang. Lahat yan, hindi yan yung grupo noon 2,000 years ago. Ano ngayon na meron? Lahat tayo kumokopya lang dun sa bagay na nabasa natin. Lahat tayo. Ngayon, may Diyos ba o wala? Hindi ko alam. Tama ba yung NCGI o hindi? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, lahat tayo kumokopya lang sa kanila. Yun ang alam ko. Pero isang bagay ang sigurado ko. Ayokong magpakasiguradong walang Diyos kasi masyadong delikado yun. Magbabaka sakali pa rin ako na gumawa ng mabuti, na baka merong Diyos, baka merong kabilang buhay, baka may mga anghel, baka may kerubin, baka may serafin, baka merong milyon-milyon, bilyon-bilyong taon dun sa kabila, ang tawag nila walang hanggang buhay. Baka kasi sakali. Kung hindi ka naniniwala doon at gumagana naman sa'yo, then that's completely up to you. Kung gumagana naman sa'yo yan diba? Don't fix something that is not broken. Do not fix something that is not broken. Pero ako, as for me, I will have the insurance para gumawa ng maraming kabutihan na hindi pinapakita sa paningin ng mga tao para baka sakaling merong kabilang buhay. Tapos, sasabihin yan, alin dyan sa mga Diyos na hindi, wala na akong pakialam dun. Di ko alam, ganun na lang. Yung mga Anunnaki ba yan, o yung ganto, o yung 3 persona, na Ama, Anak, Espiritu Santo, o baka si Allah, o baka kung sino man, hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, pagtawid ko sa kabila, Diyos, gumawa naman ako ng mabuti. Baka pwedeng tanggapin mo na lang ito, hindi kita kilala Naloko kami sa MCGI Diba? Ganun na lang. Hindi ko alam Basta ako naghahanap walang makita Baka pwede, mabuting tao naman ako Madami naman akong ginawa sa pangalan mo Baka pwede naman, baka pagbigyan mo na lang. Yun yung nasa isip ko. Nasa isip ko, baka sakali. Hindi ko naman kasi alam kung may kabilang buhay ba, wala Pero kung sakali mang meron, at least I have something for the afterlife. Meron akong bala. Meron akong bit-bit, may baon akong ilaw. Yan parang ganito. Gasera. May baon akong ilaw. Yan lang yung importante sa akin. May baon akong ilaw. Na pinilit kong makatulong sa mga kapwa-tao ko. May mga kapwa-tao ko, umayos yung buhay nila.
Oo, sige, may mga kapwa-tao ko, ginaya yung pagmumura ko, yung pagtutubako ko. Pero ang general majority ng nakikinig sa akin, umaayos yung buhay nila. Yun yung nasa isip ko. Kaya nga hindi ako nagpapabayad eh. Bakit? Kasi konti lang yung may kapasidad magbayad eh. E di sige, libre na lang para sa lahat. Ganun na lang, libre na lang para sa lahat. Pag negosyo, ayusin natin negosyo mo, yan, papabayad ako sa'yo. Pero kung magtatanong ka sa akin tungkol sa spiritualism, hindi akong papabayad sa'yo, hindi ko kailangan pera mo. Ang gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao. Yun ang gusto ko. So yun.